May hawak na sa problema sa Warriors. Podziemski, may napansin sa kanya si Steve Kerr. Video ni Oubre Jr. matapos ang disgrasya nag-viral. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pang matagalang basketball shoes, New Precision 6 with Spike mabibili lamang sa halagang 3,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Si Kelly Oubre Jr. ng Philadelphia 76ers ay nakaranas ng nakakakilabot na sitwasyon noong nakaraang linggo matapos lumabas ang ulat na tinamaan siya ng sasakyan. Ayon sa ulat, nasaktan ng seryoso si Oubre sa kanyang mga tadyang. Bagaman ang forward ng Sixers ay nasa stable na kondisyon at ngayon ay nagtatrabaho na papunta sa kanyang eventual na pagbabalik sa basketball court. Gayunpaman, noong Miyerkules ng gabi, nagkaroon ng malaking pagbabago ang sitwasyon ni Oubre nang maglabas ang Philadelphia Police Department ng pahayag na sinasabing walang ganoong pangyayari sa Center City intersection, ang lugar ng aligadong insidente ayon sa salaysay ni Oubre. Bagaman nilinaw ng pulisya na wala silang iniuukit kay Oubre sa ngayon, ang pangyayaring ito ay nagdulot ng maraming tanong tungkol sa kredibilidad ng pahayag ng Sixers forward at kung totoo ba ang kanyang sinasabi hinggil sa kung paano niya nakuha ang kanyang mga sugat. Ngunit tila may video ang TMZ na nagtutugma sa kwento ni Oubre hinggil sa hit and run. Sa video, makikita si Kelly Oubre Jr. mula sa kamera ng pintuan ng kanyang bahay na nag-iinda ng sakit, naglalakad ng maingat habang dala ang kanyang bisikleta habang hawak ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kanang kamay. Ang orihinal na kwento ay nagsasabi na si Kelly Oubre Jr. ay naglalakad bilang isang pedestrian nang tamaan siya ng isang sasakyan na umano'y tumakas mula sa eksena. Sa gayon, maaaring magkaroon ng mas maraming tanong hinggil sa pahayag ni Oubre, lalo na't makikita siyang dala ang kanyang bisikleta pauwi kahit sinabi niyang naglalakad lang siya. Siyempre, hindi nangangahulugan ang pagkakaroon ng bisikleta ng anumang tiyak dahil maaaring dinala ito ni Oubre habang naglalakad noong aligadong hit and run incident. Gayunpaman, mayroon pa ring pabor si Oubre sa sitwasyong ito. Sa kalaunan, kamakailan lang na lumipat si Oubre sa Philadelphia matapos pumirma ng 1-year deal sa Sixers sa free agency. Kaya't maaaring hindi pa siya lubusang nakakakilala sa lugar. Bukod dito, maaaring ang trauma ng karanasang iyon ang nagdudulot ng kanyang hindi malinaw na alaala sa pangyayari. Sa kabila ng lahat, nasa likod ng 27 anyos na forward ang Sixers habang naghihilom siya mula sa kanyang mga sugat. At sa kabilang banda, ang Golden State Warriors ay natagpo ang nasa isang pamilyar na predicament habang sinusubukan nilang bumangon mula sa hindi kasiyahan na performance sa NBA season ng 2022 to 2023. Si Draymond Green, na kinikilala ang kanyang papel sa mga paghihirap ng koponan, ay naglalayong pagganahin ang kanilang espiritu sa tulong ng mga bagong muka at mas pinatibay na focus. Gayunpaman, isang 4 na sunod na laro na pagkatalo ang nagpapababa ng kanilang mga ambisyon. At ang suspensyon ni Green sa susunod na 5 laro dahil sa isang alitan ay lalo pang nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. Pinarusahan si Green ng NBA dahil sa pagsawsaw niya sa alitan sa pagitan ng kanyang kakampi na si Klay Thompson at ng Minnesota Timberwolves na si Jaden McDaniels at ng pag-chokehold niya kay Rudy Gobert. Inilarawan ang kanyang mga aksyon bilang unsportsmanlike at mapanganib. Ang suspensyong ito ay hindi isang hiwalay na insidente para kay Green. Nakilala sa kanyang emosyonal na pagsabog sa loob at labas ng court. Ang mga Warriors batid ang kanyang mga tendensiya matapos ang isang naunang alitan kay Jordan Poole. Kinakailangan nilang harapin ang paulit-ulit na hamon ng pagpapamahala sa ugali ni Green. Ang mga veterano ng koponan, bagaman may karanasan, ay kinakaharap na din ang masusing pagsusuri mula sa mga kalaban na nakakakita ng kahinaan sa dating matibay na lineup ng Warriors. Ang mas bata at mas athletic na mga koponan ay naangabuso sa kanilang mga kahinaan na makikita sa mga missed layup ni Draymond at sa mga paghihirap ng mga pangunahing manlalaro tulad ni Klay Thompson at Chris Paul. At sa pag-navigate ng Warriors sa natitirang bahagi ng kanilang season na may 70 games, sila ay naharap sa isang masalimuot na laban para muling makuha ang dating pagkakaibigan at mentalidad sa panalo. Sa pagkakatenga rin ni Stephen Curry dahil sa kanyang kirot sa tuhod, ang kawalan ni Draymond Green ay malaking hadlang sa kanilang pagbangon.
Ang matindi at malupit na katotohanan para sa Warriors ay kailangan nila ng isang malusog, nakikibahagi at available na si Draymond para sa isang malaking bahagi ng kanilang natitirang mga laro upang magkaroon ng makabuluhang epekto at muling makuha ang kasiyahan ng panalo na dati nagtatangi sa kanilang kupunan. Nang ma-eject si Klay Thompson at Draymond Green sa ikalawang minuto ng laro nila laban ng Minnesota Timberwolves, si Warriors coach Steve Kerr ay humarap at tumingin sa isang bangko na may 7 maaaring mapalitan, kabilang ang 2 rookie. At alam natin na iniibig ni Kerr ang kanyang mga veterano. Harapin ang mahabang Minnesota Timberwolves at matataas na mga players nila, si Kerr ay pumili ng veteranong big man na si Kevin Looney upang mapalitan si Green. Ngunit pinalitan si Thompson na isang 12-year veteran ng isang rookie. Sa ganitong paraan, nagsimula ang pagmamahala ng Dub Nation kay Brandin Podziemski. Sa kanyang karanasan sa NBA na may kabuuang 52 minutes na nahati sa 6 na laro, si Podziemski ay sumalang sa sahig na tila siya ang may-ari nito. Sa unang 10 minuto ng laro, ang 6'4" na guard mula sa Santa Clara University ay nagproduce ng 9 na puntos, 3 assist at 2 rebounds. Si Podziemski ay nagtapos na may pinakamataas na 23 points, naglaro ng pinakamataas na 39 na minutes. Ngunit, hindi niya nagabayan ang Warriors laban sa Timberwolves, na ang comeback sa ika-4 na quarter ay nagdala sa Golden State sa isang 104-101 na talo. Ngunit, siya ay nakakamit ng mas malaking papel. Siya ay maglalaro, sabi ni Kerr pagkatapos. Maglalaro siya kada gabi dahil ito ay kanyang pinaghirapan. Si Podziemski ay may dalang iba't ibang mga kasanayan at malalim na bahagi ng mga bagay na hindi madaling masukat. Kaya't siya ay isa sa mga malalaro na makikita sa bawat magandang kupunan. Siya ay maabilidad sa parehong dulo, may paraan ng paghanap ng rebound sa traffic at nagbibigay ng assist sa kanyang mga kakampi. Ang sold-out crowd sa Chase Center ay paulit-ulit na nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga kay Podziemski. Maging ito ay sa kanyang pagdadive para sa isang loose ball, pagbabank sa isang 3-pointer mula sa corner, o pagkakapasok sa gitna ng 7-footer na sina Rudy Gobert at Karl Anthony Towns upang magnakaw ng rebounds. Ang kanyang energy ay nakakahawa, sabi ni Chris Paul. Ito ay isa pang ball handler na naroroon na kayang umitake at depensa. Palagi namin pinag-uusapan ito. Hindi kami may mga pangkaraniwang rookie. Mayroon kami mga rookies na nakikinig at alam ko kung ano ang kanilang ginagawa. Sa pagkakahirang na mapalitan si Thompson, si Podziemski ay nakapuntos ng mas mataas kaysa sa anumang laro ni Klay sa season na ito. Ang kanyang 5 assist ay lampas sa season high na 4 ni Klay. Ang 7 niyang rebounds ay mas mataas kaysa sa anumang nakuha na forward ni Andrew Wiggins bago ang Martes. Pagkakaroon pa ng mas maraming pads sa susunod na laro. Hindi ko sasabihin na may particular na papel ako, sabi ni Podziemski. Ano man ang itinatanong sa akin ni coach, maging ito ay magsimula, maging panggaling sa bangko o hindi maglaro, handa ako para sa lahat ng tatlong iyon. Inilarawan ni Kerr si Podziemski bilang mayabang, ang parehong paglalarawan na inalok ni Stephen Curry ilang araw na ang nakakaraan. Pareho silang nag-i-insist na ito ay magandang pagyayabang at malugod na tinatanggap sa roster na ito. Palaging nasa tamang lugar siya, tapang at nakakakonek sa laro, sabi ni Kerr. Naglalaro siya na parang nais naming maglaro. Kung kailan naroroon siya, umaatake siya sa tamang oras, kumakat siya sa tamang oras, at depensa niya ay talagang maganda. Siya isang magaling na manlalaro, kaya maglalaro siya sa susunod. Ang coach ay hindi makakatanggi mula sa kanyang staff o sa Dub Nation o sa mga taong talagang mahalaga. Ang mga veterano ay kasama dahil si Podziemski ay isang advanced na rookie na nag-aalok ng veteran presence. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? I-comment niyo na lang down below kung ano ang inyong masasabi.